Meron nakapagbigay sa akin ng information na galing sa loob ng Kamara na nagkakaroon na po ng hati-hati dyan sa loob. And definitely, sa pagbalik ng 20th Congress or sa pagdayo natin sa 20th Congress, galing po tayo sa 19th Congress, marami na po ang nadidismaya dito kay Tambaluslos. At ang nabalitaan po natin dyan ay peke po ang nakukuhang suporta ni Tambaluslos. Naaalala nyo po, di ba? Sinasabi nila na meron na pong 200 plus na signatures na po ang nangyayari dyan. Sa katunayan, ang binabanggit dyan, yung mga bago daw na mga congressman, kung kayo may mga kilalang congressman, i-confirm nyo po ito kung ito'y may katotohanan. Na yung mga bagong congressman, ipinalalagay po doon. Pinapipirmahan, ito, pirma ka dito para sa suporta kay speaker, ganyan. So kaya dumadami. Okay? So nagkakaroon ng magic. At pag-iisipin po natin, yung kinwento sa akin ay hindi malayo sa katotohanan. Dahil alam naman natin na meron na talagang mga anomalyang ganito si Tambaluslos. Sa katunayan ay ginamit niya ang pera diyan sa pork barrel. Nagmistulang proyekto pero pork barrel para suhulan itong mga congressman para pumirma para sa impeachment ni BP Sara. Naalala nyo, last minute po yan. Diba? Pinasa ang first, second, at third complaint, walang pumipirma. Pagdating sa pang-apat, biglang nagsipirmahan. Last 2 minutes, pirmado agad. Ito po ang pinagana. At hindi po ako nagsabi niyan, si Chanko mismo. No? So, pag pinagdugtong-dugtong natin, pag fill in the blanks mo, you connect the dots, meron posibilidad na yung nabalitaan ko ay may katotohanan. At ito ay magandang balita kung ito naman ay talagang maisa sa katuparan dahil kung mahahawakan ng Duterte Black ang Senado at maaalis as speaker etong si Tambaluslos, malaki po ang matitipid ng taong bayan. Malaki po ang matitipid dahil alam naman natin kung saan-saan po ginamit. Even si Lacson mamaya, i-discuss natin yan, sinabi. Talagang even yung pork barrel ay itinago nila sa pangalan ng flood control project. So marami na talagang nawawala na pera ng taong bayan dito sa mga klase ng politiko na ito. At nagmimistula na nga na itong si Tambaluslos ay nangangalap ng pirma. No, magandang balita po sa atin yan at tayo makakausad-usad. At sa wakas, makikita natin na pagka nagkatotoo ito ay unti-unti nang lumulubog ang barko ng mga demonyo sa ating gobyerno. Konti-konti na po silang mawawala. No, so aabangan po natin yan. Bata, itong natanggap kong tingnan yung mabuti. Definitely, ang naibalita sa akin, medyo meron na daw kiskisan talaga ang kampo ng Marcos at kampo ng Tambaluslos. At unti-unti na po ito maglalaglagan. Abangan po natin kung ito ay matutuloy or ito ay mistulang balita lang. Pero as far as I'm concerned, na iko-connecta ko po ang mga pangyayari na abangan natin kung talagang hindi na makakaupong speaker ito si Tambaluslos. That would be a simple victory for the Filipino people sa Pilipinas at doon sa mga kababayan nating sa ibang bansa kung itong si Tambaluslos ay talagang tunay na hindi na mauupo bilang House Speaker. Ayan po, ituloy po natin. Itong susunod nating topic ay patungkol naman dito. Isa nawawalang sabungero. Ibibintang ito kay Tatay Digong. Tingnan po natin. Tingnan po natin ito ha. Of Justice ang video ng pag-retrieve ng sako mula sa bahagi ng Taal Lake.
Base sa payag ng DOJ, naglalaman ang sako ng animoy mga sunog na buto ng tao. Nakuha ito sa inisyal na technical site assessment ng mga tauhan ng PNP, CIDG sa pakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard. At bukod sa pagsusuri kung sa tao nga ang mga buto, magsasagawa rin ng DNA testing ang DOJ para malaman kung may tutugma sa kaanak ng mga nawawalang sabungan. Alam mo, tingnan po natin ito Napakalaking kalokohan nito. Alam nyo kung bakit? Ang dami pong media dyan, di ba? Kasama ang media dyan na naghahanap ng buto ng tao. At di umano ang pagkakasabi dyan ng kanilang witness ay nilagyan ng pabigat yung tinapong mga tao dyan para hindi lumutang. Taliwas sa natagpuan na nakasako. Isipin mo, 3 taon na yan. Yung sako hindi man lang nasira. Sa akin lang napakalaking kalokohan nito. Siguro dapat ituro ni Boying Remulla kung saan makakabili ng ganitong klase ng sako. Dapat siguro ito ang bilhin natin dahil napakatibay. Magagamit natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Pang grocery. Alam nyo na, di ba, sa grocery, wala nang supot-supot, di ba? Yung ganyang katibay na sako, matindi, marami tayong paggagamitan yan. Eto pa. Hindi natin alam kung ano ba ang tubig dyan. Yan ba dyan ay umaagos o payapa ang tubig dyan? Kasi kung maagos dyan, dapat matagal nang wala yang mga bangkay na yan. Kung yaan naman po ay mapayapa yung tubig dyan, teka muna. Basta bakit bigla na lang itong lumutang? Diba? Sa dami ng media dyan, walang nakakuha, walang nakapag-video na may lumulutang dyan. Bigla na lang, bigla-bigla may nag-video, nakuha nitong mga mama na ito at gaano kabigat yung mga buto. 2 silang nagbumuhat. Diba? Bigla na lang lumapit sa kanila. Very convenient, no? Diba? Sa dami ng media, sa kanila lumapit. Yung lumulutang na bato, bigla ay nabuto, tapos meron silang natagpuan. Ayan na. Alam nyo, dito natin mapapatunayan kung bobo ang DOJ. Dito natin mapapatunayan kung bobo ang kanilang leader na si Boying. Kasi pwede naman ito Meron silang natagpuan. Ito ba ay papaniwalaan ni Boying? Kung hindi man siya kasabwat sa dramang ito, for discussion purposes, isipin natin, hindi kasabwat sa drama si Boying dito. Pero matanong ko kayo bago ako magtuloy, kayo ba ay naniniwala dito na ito ay lehitimong meron silang nakita na buto? Oo, hindi. Lagay nyo lang dyan sa comment section. Pero let's assume, meron talaga silang lehitimong nakita. At hindi nga kasama si Boying sa drama na yan. Ang tanong, malalaman natin kung karapat-dapat maging ombudsman si Boying. Malalaman natin kung gaano karapat-dapat na maging Secretary of Justice si Boying. Kasi makikita natin kung tanga siya o hindi. Kung gullible siya o hindi. Kung paniniwalaan niya ba to o hindi. Di ba? Pati yung mga media. Titingnan natin kung sino sa mainstream media ang bayaran. Ito'y kitang-kita mo ng lokohan nito. This is sa laki ng lake na yan. 3 taon nang itinapon yung buto. On the first day na sila'y naghanap, nakakita agad. Anong chances nun? Anong probability nun? Sinong maniniwala dun? Kaya nga dito magkakaalaman talaga kung itong si Boying ay credible. Magkakaalaman dito kung ang mainstream ay credible. Kung sasakyan nila ito, kung maniniwala sila dyan, bayaran sila sigurado. At kung maniniwala si Boying dyan, kung hindi man siya kasabwat sa dramang yan,
talagang wala siyang karapatang maging SOJ. Lalong-lalo siyang walang karapatang maging ombudsman, napakahina ng utak mo. Hindi mo alam na parang kalokohan yan? Biglang lumutang? Ang galing nyo naman. Ang hirap maghanap ng buto. First day, bigla kayo nakakita. Ilang oras pa lang kayo naghahanap, may nakita kayo agad na buto? Eto pa tanong. Paano nyo mapapatunayang buto ng tao yan? Di ba? Katulad nga, sasabihin ko sa inyo, paalala ko ulit, meron silang nakita doon sa septic tank, diyan sa Bucor. Sinabi nila, buto ng tao, yung pala, buto lang ng manok. Chicken Joy lang pala. Eto pa, saan nila ikukumpara? Kung yung nawawala ngang sabungero, kung namatay ngang sabungero, paano nila mako-confirm na yung buto na yan, just assuming yung buto na yan ay talagang buto nung nawawalang sabungero, saan nila i-compare? Maimamatch ba nila? Meron ba silang forensic evidence? Kasi alam ko titingnan dyan yung ipin, kung may dental records, no? Tayo, mahilig po tayo manood ng crime investigation eh. Yung true story hindi yung kababalaghan. Yung totoo po. Ang sama nito, wala pa tayong aparato para dyan. Hihingin daw ang tulong ng Japan, etc. etc. Kahit tingin mo ang tulong ng Japan, kung wala naman tayong database, kung walang record ng pangangatawan ng forensic, DNA, kung walang DNA yung mga nawawalang sabungero, saan nyo i-compare yan? Di ba? Ang daming butas nito. Talagang ito ay hindi dapat paniwalaan. Pero maganda nga rin yan eh. Tingnan natin kung nag-hallucinate si Boying Rimulya. At kung paniniwalaan niya, ako'y mapapatanong talaga dito kay Boying Rimulya. Anong multivitamins ang tinitake mo? Baka dahil sa sakit mo, ang dami mo nang tinitake na gamot, humihina na utak mo at na ikaw ay nag-hallucinate kung ano-ano na lang pinapaniwalaan mo. Ang masama nito, ito, ang nakikita ko rito, baka mamaya, bigla nilang sabihin na yung buto na yan ay hindi sa nawawalang sabungero. Bagko sabihin nila, yaan ay nawawalang mga EJK na biktima ng drug war ni PRRD. Alam mo, hindi malayong mangyari yan. Dahil sinabi ko nga sa pag-unang putok pa lang ng nawawalang sabungero na yan, ibibintang yan kay PRRD. Nung time na sinabi ko yan, parang hindi ka panipaniwala. Pero ano ngayon? Ikinukonekta na sa drug war ni PRRD. Kaya hindi malayo na baka mamaya yan ay buto. Sasabihin na naman ng DOJ sa pamumuno ni SOJ Boying Rimulya na ito ay konektado sa drug war, sa biktima ni Duterte. Lahat na lang mabiktima. Ako hindi na rin magugulat. Pati yung pagpatay kay Jose Rizal, baka ibintang sa kalulolo-lolohan ng Duterte. Baka sabihin, ang pumatay dyan, yung lolo sa tuhod ni PRRD. Di ba? Kasi puro ano na eh. Hindi ko alam talaga kung kinakain na ng utak ng gamot o kung anong multivitamins ang tinitake nitong si Boying Rimulya para makapag-isip ng mga kababalaghang bagay katulad niyan. Pero aabangan po natin. Abangan po natin kung ito po ay magtutuloy at ano ang magiging reaction una ng media, mainstream media rito. Marami pong ilalabas itong kwento na ito. Makikita natin kung sino dito ang bayad at mahina ang utak. Pangalawa, ano ang magiging reaction dito ni Boying Rimulya?